Magandang araw po. Welcome po sa aking channel of 9 TV. Patalasasan po. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta. Pero wala kayong oras sa benta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay sa isang guarded subdivision kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential property. May lot area po ito na 300 square meters at ito po'y corner lot. Ito pong bahay ay may floor area na 150 square meters more or less. Meron po itong 4 bedrooms, 4 car garage. Malaki po ang espasyo ng living area, dining area at kitchen. May maid's room. Dito po sa ground floor ay meron pong isang kwarto na kung sakali man na meron po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ay meron na pong kwarto para sa kanya. At dito naman po sa taas ay meron pong 3 bedrooms at napakalaki pa po ng spasyo or there's a lot of rooms for improvement. Kumbaga, kung malaking pamilya kayo, yung area po nitong covered carport ay pwede pong gawan ng family area, then sa dulo ay gawan din ng kwarto. Actually, dito sa harapan at dun sa corner side hanggang dun sa dulo ay malaki din po ang espasyo. Ito pong balkonahe ay paikot po yan sa buong second floor at may security grill at lahat ng kwarto sa second floor ay may access din po dyan sa balkonahe. So, yan po yung concrete fence at steel gate. 80% ng flooring ay konkreto na po. Kaya meron din pong spasyo kung sakaling mahilig kayong magtanim. At syempre, less maintenance na rin sa pagpapadamo. Ito po yung driveway. Ito pong covered carport ay kakasya dalawang sasakyan o 3 hanggang dito sa dulo kung SUV. Mahaba po yan hanggang dun sa dulo. At yung may bintana naman ay yan yung maid's room. Ito pong structure ng bahay ay wala namang mga crack, maayos naman. So depende na lang sa inyo kung papabago nyo itong pintura once na makuha nyo ito. Ito pong access door na papunta sa dirty kitchen ay may security grill. Yan po ulit yung driveway at sa dulo yung steel gate. Ito po yung tinutukoy ko na dito sa harapan ng bahay pwedeng gawing garahe. Nakakasya pa ang 3 sedan. Ito pong harapan ay naka-tiled wall kaya less maintenance na rin sa pintura. Maisingit ko lang po tungkol po sa dokumento nito. Ito po'y titulado, updated po ang amilyar, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Dito po sa gilid ay meron pong spasyo para kung sakali man na gusto nyo magtanim o ipa-landscape niyo para maganda ang kapaligiran. So yan po yung corner side nitong bahay. Tungkol naman po sa presyo at sa distance, location at travel time, sa dulong parte po ng video natin pag-uusapan ito. So sa ngayon, check po muna natin itong loob ng bahay ni Madam. Ito po yung main door na naka-double aluminum screen door at solid wood door. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo. May wooden carved design din po itong solid wood door. Welcome po dito sa bahay ni Madam. Yan po yung dining at sa dulo yung kitchen. At dito naman po sa kabilang side ay yung
living area na kung saan very spacious po. Then meron pong mga glass windows sa palibot nito. At dito naman po yung dining area na malaki din ang espasyo hanggang dun sa kitchen. Open concept lang po ito. Kaya maliwalas. Ito naman po yung formal kitchen na may kitchen countertop, wall-mounted cabinet, then storage ang kitchen utensils sa baba nito. At ito naman po yung first bedroom na gaya ng nasabi ko sa inyo kanina, kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito yung para sa kanila. At kung gusto nyo mang meron siyang sariling toilet and bath, dito po sa harapan ay napakalaki po ng espasyo para paglagyan ng banyo. So yan po yung opinion ko lang naman. Depende pa rin yan sa inyo once na ma-acquire nyo ito. So labas po ulit tayo. Yan po ulit yung main door. Sa dulo yung living area. Ito po yung napwestuhan natin ay yung dining area. At yan po ulit yung formal kitchen. Meron din pong kitchen window. At sa likod po niyan ay yung garahe. Ito naman po yung access door papunta dito sa dirty kitchen. Malaki din po ang espasyo nito. May kitchen countertop, wall-mounted cabinet, at storage ng kitchen utensils. Naka-tile flooring na rin po dito. At ito naman po yung access door na papunta naman sa garahe, na kung saan galing na po tayo dito kanina. At sa dulo yung main gate. Ito naman po yung maid's quarter o maid's room na malaki din po ang espasyo nito. At para meron din pong sariling toilet and bath, dito po sa may garahe ay pwede rin maglagay ng banyo. Ito po yung dirty kitchen at pwede pa pong maglagay ng breakfast table dito sa gitna. So babalik po ulit tayo dito sa loob. Yan po ulit yung formal kitchen na meron pong mga wall-mounted cabinet at kitchen cabinet. Yan po ulit yung dining area, yung main door, living area o salas na napakalaki po ng espasyo. Then, matatanaw natin yung hagdan. At dito po sa ilalim ng hagdan ay meron pong common toilet and bath. May stainless handrail at railing. Then may ilang steps na hagdan bago pumasok dito. Ito po yung naka-solid wood door. Then naka-tile bathroom wall. May bathroom window. At maayos naman ang toilet fixtures nito. Sa dulo po ay meron pong shower. So yan po yung common toilet and bath. Ito pong hagdan ay naka-tiled and concrete staircase. Meron din pong stainless handrail at railing. Samahan niyo po ako. Akyat po tayo. Meron din pong staircase window. So yan po yung hallway. At yan naman po yung mga pintuan papunta sa mga kwarto. Pero bago po natin i-check yung mga rooms, ito pong access door na to ay yung tinutukoy ko na balkonahe na paikot po ito sa buong second floor. Then naka-tile flooring na rin po ito. Naka-concrete railing at meron pong security grill. Dito naman po sa baba nito ay yung garahe. Napakalaki pa po ng espasyo nito. Pwede po itong gawing family area. Then, sa dulo naman pwedeng extension ng kwarto. At lagyan ng banyo o toilet and bath. Dito naman po ay pwede pong lagyan ng another room. Kahit lagyan pa ng isa pang banyo. Then yan po yung water tank na may pressurized water tank.
So kahit po magnegosyo kayo ng transient house dito, gawa ng ito pong location ng property ay nasa sentro mismo ng Tagaytay. O walking distance lang po sa lahat ng malls, hotels, restaurants, at iba pang pasyalan dito. So hanggang dito po sa dulo, yung balkonahe na pwede rin po ditong extend ang isang kwarto. Lahat pong kwarto ay may access. Ito pong nakikita nyo o nadaanan natin ng mga pintuan ay may access door po yan ng mga kwarto papunta sa balkonahe. So, na-maximize ni owner yung space. Wala siyang sinayang. Babalik po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung access door na papunta dito sa hallway. Na dyan tayo pumasok kanina. At ito po yung mga pintuan ng mga kwarto. So, check po natin itong first bedroom. Naka-solid wood door. Then sa spasyo, malaki naman. Naka-tile flooring, maayos ang pintura. Then naka-glass window with security grill. At ito po yung tinutukoy ko na access door papunta naman dito sa balkonahe. Yan po yung tinutukoy ko na pwedeng lagyan ng another room. Actually, dito sa side na to, pwede po kayo mag-extend. Lagyan ng sariling banyo. Itong first bedroom dito sa second floor. Then labas po ulit tayo. Check natin dito sa second bedroom. O sa kabuang kwarto, ito yung pangatlong kwarto na. Malaki din po ang espasyo nito. Naka-tile flooring, may glass window. Then ito po yung access door na papunta naman sa balkonahe. Duman na tayo dito kanina. So, yan po yung balkonahe na inikutan natin. At ito po yung harapan ng bahay. Yan po yung garahe at yung main gate. Dito yung corner side. At dyan naman sa dulo yung main door. May aluminum glass door na rin po dito. At ito pong primary door niya ay solid wood. So ito po yung pangalawang kwarto dito sa second floor. Paglabas nyo naman po, ito ulit yung hallway at yan yung hagdan. At meron pong access door naman dito na papunta dito sa third bedroom. Ito pong third bedroom halos same setup. May glass windows, may access door papunta sa balkonahe, naka-tile flooring. Ito po yung dulong parte ng balkonahe na inikutan natin. Then dun sa kabila naman yung kabilang kwarto at ito naman yung likod mismo. So dito naman po ay napakalaki din ng espasyo. Pwedeng extend yung kwarto at lagyan ng banyo. Labas po ulit tayo. So paglabas natin, yan po yung hallway at yan yung hagdan at yun po yung pintuan na papunta sa balkonahe. Ito naman po yung common toilet and bath. Maayos naman toilet fixtures, naka-tile bathroom wall, may shower at may bathroom window. So yan po yung buong second floor. So habang nagdilibot ulit tayo at pinagmamasdan nyo po itong buong kabahayan, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Ito po yung walking distance lang po sa mga malls at hotels, restaurants, church at hospital dito sa Tagaytay. Kaya napaganda po ng lokasyon. At yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghahanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko noon po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman.
At mula naman po sa Mahogany Market, ang distance is 3.7 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Mula naman po sa Picnic Grove, ang distance is 8.7 kilometers at ang travel time is 17 minutes. Kung manggagaling naman po sa Calax, Silang Interchange, ang distance is 20.8 kilometers at ang travel time is 39 minutes. Ang Calax po ay connecting South Luzon Expressway, Skyway, all the way to North Luzon Expressway at ibang parte ng Metro Manila. Kaya mapapabilis na po ang biyahe mula Manila papuntang Tagaytay. At kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 61.6 kilometers at ang travel time is 1 hour and 30 minutes. Okay, recap lang po. Ito pong property ay nasa Tagaytay, sa sentro mismo ng Tagaytay. Walking distance po sa lahat ng business establishments at malls. May lot area po ito na 300 square meters more or less at ito po ay corner lot. May 4 bedrooms, 2 toilet and bath, maid's room, spacious living area, dining area at kitchen. At nasa loob po ng isang guarded subdivision. Napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin, at malamig po ang klima. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 13.8 million pesos. Para po sa akin, kung hindi naman ganun ka laki ang budget para sa malaking property o ang requirements niyo, especially pag malaking pamilya kayo, ay malaking bahay at malaking espasyo, pwede na po ito. Compare nyo naman kung bibili kayo ng mga bagong tayong bahay dito sa Tagaytay na napakaliit ng mga lote, pati mga kwarto nito ang liit. So, para sa akin, pwede na po ito. Yan naman po yung opinion ko lang naman. Depende pa rin yan sa inyo kung anong assessment nyo dito sa property. Although, may mga gagawin, given na. Well, it's an old house, pero well-maintained naman. Especially yung honest review ko dito, ang kulang na lang ay mga banyo. So, gagastos ka syempre, pero pwede naman tayo makipag-negotiate kay owner. Pero tungkol sa structure nito, halata pong hindi naman tinipid. Kaya tatagal pa naman po ito. Compare mo dun sa mga bagong construct na mga pinakontrata lang. Na we all knew naman, syempre, tinitipid yan minsan para kumita sila. So, yan po. Pinakita ko na sa inyo lahat. Depende yan sa inyo, sa assessment nyo, kung sa tingin nyo, pasok na ito sa inyong requirements, especially kung limitado lang ang budget natin. At ang target nyo pa sa mismong sentro ng Tagaytay. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron pa akong Telegram. Sa mga iPhone user man, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatong naman po ng aming Facebook, meron po kaming Facebook page na Nov9 TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9 TV channel at Nov9 TV Listings. Sana po naibigan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kaming ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming i-look sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.